Sa nakaraan nating video, nagpaalam ng maayos ang nanay ni Ye Xinghe upang pumasok sa kwarto nito, bagay na di naman napansin man lang ng ating bida na makikitang pukos na pukos sa kanilang ginagawa ni Zia Yuning. Abalo ko mga idol, ito pala'y matindi. At sa sobrang tindi nga mga idol ng ating bida ay nagawa nitong gulatin ang kanyang nanay na makikitang labis na nanlaki ang mga mata dahil sa sorpresang sumambulat sa kanya ng oras na makapasok na siya sa silid ni Ye Xinghe. Kung saan kitang-kita ng dalawa niyang mga mata ang dalawa na parihong walang saplot sa iisang silid sa 10 oras na ng gabi, at syempre dahil sa walang alam sa cultivation ng nanay ng ating bida ay agad na pumasok sa kanyang isipan na may ginagawa ng kababalaghan ang dalawa mga idol at ito pala'y matindi. At ang kalagayan ng dalawa ay agad na naging dahilan upang matigilan at di makakibo ang nanay ng ating bida gayong wala siyang alam sa mundo ng cultivation at ang tangi niyang nasa isip ay luko ang ating bida dahil ito pala matindi mga idol. Ilang sandali pa niyang pinagmasdan ang kalagayan ng dalawa na parihong nakasilid sa batya upang masiguro niya kung tama ba siya ng hinala, na naging dahilan naman kung bakit lalo pang tumindi ang kanyang iniisip sa mga ito dahil sa pagiging normal na tao. At sa sobrang hiya ay agad niyang isinara ang pintuan ng silid ni Ye Xinghe bago pa siya mapansin ng dalawa at kung ano pang maisip nitong matindi mga idol, subalit dahil sa pagdad-umali ay di na nito napigil ang mapalakas ang pagsara ng pinto. At matapos nito ay makikita ang nanay ng ating bida dala ang matindi niyang hinala na talagang di daw siya pa pwedeng magkamali ng akala dahil nasaksihan niya ang kalagayan ng mga ito lalo na at 10 oras na ng gabi. Subalit mapapansin pa din sa kilos nito ang bahagyang pagkahiya kasabay ng pagka-proud niya sa matindi nating bida, abalo ko mga idol. At dahil sa kakaisip ng nanay ni Ye Xinghe na magkakaapo na siya ay napahagikak pa ito ng tawa, sinialis na masaya pa ito sa pag-iisip na magkakaapo na siya kay Ye Xinghe na masasabi nating talagang matindi mga idol. At sa isip-isip niya bago pa niya iwanan ang pintuan ng silid ng ating bida na mukhang lumalaki na daw talaga ang luko nating bida na matindi mga idol. Dagdag pa nito sa kanyang isipan na narinig daw niyang para sa kaligtasan ni Ye Xinghe ay ginawa ni Zia Yuning ang lahat para lamang dito. Abalo ko mga idol dahil kahit na itakwil pa daw ito ng North Guardian Lord Mansion ay wala lamang sa dalaga basta para sa matindi nating bida, abalo ko ito pala matindi. Bagaman daw mga idol at di magandang mag-isip ng matindi sa kanyang nakita ay di pa din daw siya pa pwedeng magkamali ng hinala sa ginagawa ng mga ito, bukod pa daw dun mga idol na wala din daw namang masama gayong di daw naglalayo ang dalawa ng status dahil pariho na lamang silang mga commoner. At isa pa daw ay wala din naman daw siyang tutol sa itsura ni Zia Yuning dahil pagdating daw naman sa itsura ay di magpapahuli ang taglay na kagandahan ng dalaga sa ibang babae niyang nakikita kaya naman masasabi daw niyang talagang matindi ang ating bida gayong maalam itong pumili ng babagay sa kanyang babae na magugustuhan pa daw nila ng kanyang asawa. Matapos nito ay ipinakita naman mga idol ang kaganapan sa dalawa kung saan mapapansin ang pagtaas ng enerhiya na lumalabas sa mga ito na tuluyan na ding bumabalot sa silid senialis na meron ng nagiging resulta sa kanilang ginagawang pagko-cultivate. Makikita din na bigla na lamang nagbago ang kulay ng buhok ng ating bida makalipas ng ilang pang sandali, at ang kaganapang ito ay nagpapahiwatig ng panibago na namang lakas na dumagdag kay Ye Xinghe. Maya-maya pa, tuluyan nang iminulat ni Ye Xinghe ang kanyang mga mata sa may napakabilis na kilos kasabay ng tuluyang pagtaas ng pressure sa harapan nito na kanyang nailabas dahil sa simple lamang niyang pagdilat. Abalo ko ito pala matindi mga idol. At dahil sa ginawa ni Ye Xinghe ay tuluyang nawahi ang ibabaw ng tubig sa kanyang harapan, abalo ko tindi, at ang kanya daw ginawa ay ang panibago na naman niyang magiging alas na tinatawag niyang Heavenly Soul Break at sa pangalan pa lamang nito mga idol ay masasabi nating, abalo ko ito pala matindi. Kasunod nito ay agad siyang nag-release ng enerhiya na naging dahilan ng pagsabog ng star energy sa silid at sa simple pa lamang na kilos na ito ay masasabi nating talagang di din biro ang panibago niyang natutunang teknik sa kasalukuyan. At matapos niya itong ma-release ay agad na bumalik sa normal ang kulay ng kanyang buhok at mukhang dito na ata nagtatapos ang matamis na pagko-cultivate ng dalawa mga idol kasunod ng pagbuntong hininga ng ating bida na animoy katatapos lamang sa matinding laban na talaga naman. At sa isip-isip ng ating bida na para sa kanya daw, ang teknik niyang Notukian ay masasabi niyang mas malakas pa sa mga una niyang natutunang teknik gaya ng kanyang Heavenly Killing Smash, at patungkol naman daw sa kanyang dalawang teknik na Heavenly Eye Breaker at Heavenly Dragon Smash ay bagaman daw at nakapokus ito sa pagpaslang ay masasabi pa din niyang mas nag-level up dito ang panibago niyang teknik.
Dagdag pa ng ating bida na nararamdaman din daw niyang mas lalong lumakas ang taglay niyang pisikal na pangangatawan kisa sa dati na nagpapahiwatig lamang na talagang matagumpay ang kanilang ginawang pagko-cultivate, kung saan sa pakiramdam daw niya ay muli na niyang maaabot ang 7th Heavenly Layer Realm sa level 2 ng kanyang pagko-cultivate. Maya-maya pa, makikitang tuluyan na ding damilat ang mata ni Xia Yuning, sanialis na tapos na din ito sa kanyang ginagawang pagko-cultivate kasama ng ating bida. At ang pagdilat naman nito ay agad na napansin ni Ye Xinghe kaya naman bahagya niyang nilingon ang dalaga para kamustahin kung ano na ang naging improvement nito sa kanilang ginawa. At sa masayang tinig ay tinanong niya si Xia Yuning kung ano na daw ba ang naging resulta sa kanya ng ginawa nilang pagko-cultivate ng magkasama, sambit pa nito na alam daw niyang may maganda din itong nakuha sa kanilang ginawa dahil maging siya ay nag-improve din ng mabilis. Subalit gaya nga mga idol ng ibang kalalakihan ay di din napigilan ni Ye Xinghe ang tukso na bahagyang sumagi sa kanyang isipan, at dito na nga mga idol ay aksidenteng nagamit ng ating bida ang kanyang Heavenly Eye Lukang, at sa biglaan namang pagkaaktibo ng teknik ay namula ang mukha ng ating bida dahil sa kanyang naaninag na tilang umingiti sa kanya. At nang makita naman ni Xia Yuning ang ginawa ni Ye Xinghe ay mabilis niyang sinabuyan ng tubig ang mukha nito para maiwasan niyang tuluyang makita ni Ye Xinghe ang lahat-lahat sa kanya, habang mariing sinasabi na bawal daw ang ating bida na lumingon kahit kunti, subalit huli na mga idol dahil nakipag-ngit-iyan na si Ye Xinghe sa kung anong meron sa katawan ng dalaga. Matapos ng ilang sandali ng silaipan, ng pagko-cultivate ng dalawa ay makikita nating pariho na silang nagsipagsuot ng kanilang mga kasuotan senialis na talagang tapos na sila sa masarap na pagko-cultivate mga idol. At habang nagbibihis ang dalawa ay agad na naisingit ni Ye Xinghe ang kanyang tanong kanina kung saan di pa daw ito nasa sagot ni Xia Yuning at hanggang ngayon ay curious daw siya kung may naging improvement din ito sa kanilang ginawa. At dahil sa tanong ng ating bida ay agad na nawala sa isip ni Xia Yuning ang ginawang pakikipag-ngit-iyan ni Ye Xinghe sa kanyang Maria kaya naman di na din niya nakumpronta pa ang lukong si Ye Xinghe mga idol na napakatindi. At habang namumula ay marahan niyang sinabi na sa pakiramdam daw niya ngayon ay malapit na siyang makapag-breakthrough sa 7th Heavenly Layer Realm kung saan talagang halos kalahating hakbang na lamang daw at magagawan na niyang maabot ang nasabing level. Subalit makalipas lamang ng ilang sandali habang nakatingin ang luko nating bida na matindi ay bigla na lamang nagkaroon ng pagbabago sa enerhiya ni Xia Yuning sa kanyang harapan. Kung saan makikita sa buo nitong katawan ng tila mamula-mulang enerhiya senialis ng pagbi-breakthrough ni Xia Yuning sa 7th Heavenly Layer Realm habang makikita naman sa mukha nito ang tila bahagyang pagkabigla gayong di niya daw inaakalang talagang magagawa niyang mag-breakthrough sa saglit lamang na panahong kanyang ginogol sa dual cultivation. Tumagal pa ng ilang sandali ang paglabas ng malarosas na enerhiya sa katawan ng dalaga na marahan lamang na pinagmasdan ni Ye Xinghe na masaya din sa naging improvement ng kanyang ka-duel sa pagko-cultivate. Maya-maya pa ay tuluyan ng natapos ang pagbi-breakthrough ng dalaga kaya naman sa masayang boses ay agad na sinambit ni Ye Xinghe na mukha daw maganda ang unang naging resulta kaya naman sigurado daw siyang mas lalakas pa sila kung ipagpapatuloy pa nila ang paired cultivation ng ilang buwan. At ang lahat naman ng sinabi ni Ye Xinghe ay naging dahilan ng pamumula ng mukha ni Xia Yuning na may halong pagkabigla nang marinig niya ito, at dahil dito ay natanong niya sa kanyang sarili kung ibig sabihin daw ba nun ay makakasama niya ang ating bida ng ilang buwan sa pagko-cultivate ng nakahubad. At ang kanya namang sariling katanungan ay agad din niyang isinantabi gayong di daw yun makatutulong kung ganun ang iisipin niya at bukod pa daw dun ay nagawa na naman nila ito ng isang beses kaya wala na siyang iba pang dahilan para mahiyas sa kasunod. Maya-maya pa sa pariho namang sandali habang nag-iisip si Xia Yuning ay agad na sinabing ating bida na dahil daw malalim na sa gabi natapos ang kanilang paired cultivation ay iminumungkahi niyang sa kanyang kwarto na lamang matulog ang dalaga. Abalo ko talaga mga idol honey. At ang mungkahi naman ng ating bida ay agad na binigyan ni Xia Yuning ng masamang pag-iisip kaya naman nasigawan niya ang ating bida habang nagtatanong kung ano daw ang pinaplano nito. Na agad din namang tinugunan ni Ye Xinghe at sinabi nito na wala daw dapat ipag-alala si Xia Yuning gayong sa hall daw naman siya matutulog kaya wag daw itong mag-isip ng masama sa kanya. Kung nakaabot ka na ka-idol sa puntong ito ng ating video ay sigurado akong bitin ka pa, kaya naman mag-subscribe ka na sa ating channel para makapagpatuloy na tayo at paki-like na din ng video. Salamat! Abalo ko nakasingit na naman ang idol nyo honey. Mabilis na lumipas ang magdamag kung saan lumipat ang eksena sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang bahay mula sa Asher Feather Clan.
kung saan makikita sa loob nito ang samut-saring mga pagkain na nakapupukaw ng atensyon at base pa lamang sa pagkinang ng mga ito ay talagang lalawayin ang mga tsism-usa na pasubok-subok sa bintana ng bahay na talaga naman. Makikita din si Jia Yuning at Ye Xinghe na labis nang natatakam sa nakahaing pagkain sa kanilang harapan na animoy mga batang ngayon lamang nagkita ng ganito kadaming pagkain sa tala ng kanilang buhay, gaya ng mga hangal niyong kapitbahay na inggit Ira. Maririnig pa ang pagsasabi ni Ye Xinghe na talagang napakasarap daw ng mga pagkain base pa lamang sa itsura at amoy ng mga ito, na siya namang ikinatuwang labis ng nanay ng ating bida na matindi pala mga idol magluto. Subalit dahil na din sa tila bigla ang pagdami ng nakahaing masasarap na pagkain sa misa na animoy may handaan ay agad na napatanong ang nagtataka nating bida sa kung bakit tila bangga daw ata ang pagkain ngayong araw na para bang may selebrasyon. Na agad din namang tinugunan ng tatay ng ating bida at marahan niyang sinabi na di na daw kasi nila kailangan pang mag-alala sa pagkukunan ng pagkain gayong bukod daw sa binibigay na supply ni Liang Ziang sa kanilang clan ay meron din sila mga cold snow essence na maaari nilang mabintes sa malaking halaga at dagdag pa dito ay maayos na din ang kita ng kanilang minahan na halos di na kailangan pang mamroblema ng lahat ng kasapi ng kanilang clan kaya naman madami silang naihahaing pagkain. At habang nagsisalita ang tatay ng ating bida ay agad namang nakita singit sa pagsisalita ang namumulang si Jia Yuning at marahan niyang tinanong kung okay lamang daw ba na kumain siya kasabay ng mga ito gayong di naman siya kasapi ng pamilya maging ng clan. Na agad din namang tinugunan ni Ye Xinghe at marahan niyang ipinaliwanag na wag na daw mag-isip pa ng kung ano-ano ang dalaga at maupo na lamang ito at mag-umpisang kumain gayong wala na daw naman itong makakainang ibang bahay lalo na at di na ito kasapi ng North Guardian Lord Mansion. Habang sa pariho namang sandali upang lalong mawala ang hiya ng dalaga ay masiglang sinambit ng nanay ni Ye Xinghe na kumain daw ng madami si Jia Yuning hanggat gusto nito at wag na daw itong mag-isip pa ng kung ano, na agad namang pinasalamatan ng dalaga bago lantakan ang nakahaing pagkain. Nahihiya pang dagdag ng nanay ng ating bida na pagpasensyahan na lang daw muna ni Jia Yuning kung di ito sanay sa mga pagkain na meron sila. Subalit kung ganun man daw ay naiintindihan din naman niya ang dalaga gayong galing daw ito sa North Guardian Lord Mansion na madaming masasarap na pagkain araw-araw. Na agad namang tinugunan ng namumualang si Jia Yuning at mariin itong giit na napakasarap daw ng pagkain nila na ihinanda ng nanay ng ating bida, at bukod pa daw dun ay sanay din naman siya sa ganitong uri ng pamumuhay na wala din naman daw pinagkaiba sa kanyang pinanggalingan. Agad namang singit ng tatay ng ating bida na kung ganun daw pala ay wala silang dapat pang ipag-alala patungkol sa dalawa kung sakali, abolisak parang may ibig sabihin mga idol. At ang mga sinabi naman nito ay agad na sinang-ayunan ng nanay ni Ye Xinghe at habang natutuwa ay sinabi nito na magpakabusog daw ang dalaga sa mga pagkain kanilang ihinanda. Dagdag pa nito na pagpasensyahan na daw ni Jia Yuning ang ating bida kung di ito gaanong maalam mag-alaga dahil matututo din daw naman ito habang tumatagal ang kanilang pagsisimang dalawa at bukod pa daw dun ay nandun daw naman silang mag-asawa para gabayan ang mga ito. At ang lahat naman ng pinagsasabi ng nanay ni Ye Xinghe ay agad na ipinagtaka ng dalaga gayong sa loob-loob niya na tila may ibig sabihin talaga ang mga ito sa kanilang mga pahiwatig, kaya naman napalingon pa sa mga ito si Jia Yuning na tila bahagyang naguguluhan. At makalipas lamang ng ilang sandali ay tila agad na ding naintindihan ni Jia Yuning ang mga nangyayari subalit mas pinili na lamang nitong manahimik gayong di pa siya sigurado sa kanyang hinala. At habang naguguluhan ang dalaga ay makikita naman ang tatlong magtatatay na masayang nagkukwentuhan habang kumakain at sa ipinapakita nilang samahan ay masasabi nating talagang masaya ang pamilya na meron si Ye Xinghe. Na agad din namang napansin ni Jia Yuning kaya naman namuo ang isang palihim ng ngiti sa kanyang mga labis senialis na natutuwa siyang makakita ng ganito kasayang pamilya na di niya naranasan sa kanyang ama. Matapos nito ay maririnig naman na nadaan ng kwentuhan ng tatlo ang patungkol sa kamakailang kaganapan kung saan marahang tinanong ng tatay ni Ye Xinghe kung nakapagpadala na daw ba ito ng tao para ipaabot ang napag-usapan nilang pasasalamat ni Commander Hong Duan. Na agad din namang tinugunan ng ating bida at marahan niyang sinabi na tapos na daw siya sa puntong yun dahil agad din siyang nagpadala ng tao para ibigay sa malabuhayang commander ang kanilang napag-usapan. Sambit pa ni Ye Xinghe na di din daw niya kayang bulaanan ang commander gayong ang Dark Moon family na lamang daw ay napakahirap ng kalaban kaya naman baka di nila magawang makasurvive kung maging ang Divine Imperial Guard ay kanilang makakalaban.
At habang nagsisilita naman si Ye Xinghe ay may isang bagay ang kumuha ng atensyon ng tatay nito na makikitang agad na napalingon sa kung ano man ang kanyang nakita. Kung saan ito pala ay ang nanay ng ating bida at si Jia Yuning na masayang pariho sa kanilang pag-uusap na para bang agad nilang nakuha ang kiliti ng bawat isa dahilan kung paanong mabilis silang nagkasundo. Kaya naman masayang sinabi ng tatay ni Ye Xinghe na sa nakikita daw niya ay mukhang mabilis na nagkasundo ang dalawa kaya naman ganun na lamang kung paano sila magburwan na para bang magkabarkada lamang. Habang maririnig naman na biglang sinabi ng nanay ng ating bida na sana daw ay di magalit si Jia Yuning sa kanya kung magtatanong siya ng mga bagay-bagay, na agad din naman tinugunan ng dalaga at sinabi nito na magtanong lamang daw ang kanyang auntie dahil ayos lamang daw naman sa kanya na makipagkwentuhan dito. Kaya naman agad na nagtanong ang nanay ni Ye Xinghe at marahan niyang bungad na ano daw dahilan at nagawa itong itakwil ng sarili nitong ama at tanggalan ng karapatan sa pagiging prinsesa at bakit daw di man lang ito napigilan ng nanay ni Jia Yuning ng oras na magdesisyon ang ama ng dalaga, na naging dahilan naman para manlaki ang mga mata ni Jia Yuning dahil sa mga tanong na di niya inaasahang marinig. Ilang sandali ang lumipas kung saan tahimik peren ang dalaga sa kanyang kinauupuan dahil sa mga tanong na kanyang narinig kaya naman nang mapansin ito ng nanay ng ating bida ay agad niyang sinabi na ayos lamang daw naman kung di ito masagot ng dalaga. Magsasalita pa sana ang nanay ng ating bida para i-comfort ang dalaga nang bigla nitong sagutin ang katanungan ng nanay ni Ye Xinghe at habang naiiyak ay sinabi niya na maaga daw na nawala ang kanyang ina at mula daw ng araw na masawi ito ay napakabihira na lamang niyang makita ang kanyang ama. Dagdag pa nito na mula daw ng araw na yun ay lagi nang naging busy ang kanyang ama sa mga bagay-bagay kung saan umabot pa daw sa puntong nawalan na ito ng panahon para sa kanya. Maya-maya pa habang nagsisalita ang dalaga ay tuluyan na ding umagos ang luha sa kanyang mga mata habang marahang isinasaad na kaya lamang daw siya humantong sa pagka-expel sa North Guardian Lord Mansion ay dahil sa kanyang ama na walang paki sa kanyang buhay at dahil daw sa pagre-rebel niya dito para magpapansin lamang ay itinakwil siya ng walang pusong si Jia Lai. At ang malungkot na paraan ni Jia Yuning ng kanyang pagkukwento ay agad na pumukaw ng damdamin ng nanay ni Ye Xinghe kaya naman makikita ang mukha nito na tila nalulungkot na din dahil sa kanyang mga naririnig mula sa dalaga. At matapos makapagkwento ni Jia Yuning ay agad na sinambit ng nanay ng ating bida na mula daw sa araw na ito ay ituring na nitong sariling bahay ang buong silid kung nasaan sila at maging isa sa pamilyang meron sila. Na agad din naman kumuha ng atensyon ni Jia Yuning at nang marinig niya ito ay lalong bumugso ang mga luha sa kanyang mga mata at di na napigilan pang mapahagulhol sa kanyang pag-iyak. Kaya naman agad din itong linipitan ng nanay ng ating bida para i-comfort at habang nakayakap sa dalaga ay marahan niyang sinabi na wag na daw itong umiyak pa. Subalit ang mga sinabi naman nito ay lalong nagpahagulhol ng iyak sa dalaga na animoy batang nag-iinarte sa kanyang ina. At makalipas pa ng ilang sandali ay nadala na din ang nanay ng ating bida kaya naman makikita ang dalawa na pariho ng humahagogol ng iyak na animoy mga batang di pinagbigyan sa kanilang gusto gaya ng kapitbahay naming may marting anak. Habang sa parihong sandali, habang ang dalawa ay nagdadamayan sa kanilang mga makabagbag damdaming hinanaing ay makikita naman ang mag-ama na tila na-aakwarden na sa mga nangyayaring ito, na animoy mga K-barkada mula mang idol na mga killjoy. Maya-maya pa matapos ng ilang sandali ay muli nang nagsalita ang nanay ng ating bida at sa marahang tinig ay sinabi nito na mula daw ngayon ay wala nang dapat pang ipag-alala ang dalaga sa ganang bagay gayong malapit na daw naman silang maging isang pamilya at pag nangyari daw yun ay siya na mismo ng kanyang asawa ang papuno sa pagkukulang ng tunay na ama ni Jia Yuning. Na agad din naman kumuha ng atensyon ng ating bida at sa nahihiyang gawi ay tinanong nito ang kanyang ina sa kung ano daw ang ibig nitong sabihin sa kanyang mga sinambit. Na tinugunan naman ng naluluha-luha pang nanay ni Ye Xinghe at habang may masayang ngiti ay sinabi nito na sa ilang araw lamang daw ay kakausapin niya ang patriarch ng kanilang clan patungkol sa pinaplano niyang pagpapakasal ng dalawa na sisiguraduhin daw niyang napakaganda. At ang sinabi naman ng nanay ni Ye Xinghe ay agad na naging dahilan ng paglaki ng mga mata ng dalawa dahil sa pagkabigla, na umabot pa sa puntong mapahinto sa pag-iyak ang dalaga, habang mapapansin naman sa isang tabi si Ye Zhou na tila naguguluhan sa mga nangyayari at sa kung ano ang sinasabi ng kanyang asawa. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan muling madadaanan ng kwento ang mga expert cultivator na tumulong sa Asher Feather Clan kung saan kasalukuyan parent silang nananatili sa tabi ng kanilang young master Ye para ipagpatuloy ang kanilang mga ipinangako sa ating bida.
Sa pagpapatuloy din ay bigla na lamang susulpot si Answean sa Asher Feather Clan dala ang panibago na namang problema sa di papayagan ng ating bidang palampasin gayong patungkol ito sa kanyang crush na si Answean. Kaya kung nagustuhan nyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto nyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Huwag na ding kalimutang i-hit ang bell icon kung saan may kapangyarihan itong makapagbigay ng signal sa inyong mga cellphone kada upload natin. Thank you mga idol. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam.